So our topic for today or our theme for this month ay introduce po natin. Okay? Ano pong mapapansin nyo dito sa mga to? Ano to? News, balita. Ito po ay international news. Kami po ay, dahil biyahero nga kami kung saan bansa kami nakakarating, every time na manonood kami sa mga TV nila, kahit doon sa Korea, lahat ng news na hindi namin nakikita minsan dito sa Pilipinas, makikita mo doon. No? So, international news, ang dami nito. This is a good business sa iba, pero sa iba naman, kagaya nung nangyari dito sa CNN sa Pilipinas, alam ko nag-close na sila. So, yung iba, talagang malakihang negosyo to, depende sa kung anong balita ang nire-represent mo. So, anywhere in the world, meron pong tinatawag na mga ganitong mga station na nagbabalita ng news. Ganon din naman sa atin, local. Luma na ata to, mayroon na yatang nawala dito. So, ganon din dito sa atin, may local news tayo. And every news na nag-broadcast, may iba-iba silang pinararating sa atin. May sports, may business, may world news, daily news, may fake news. Kami sa bahay, ang kadalasan lang talagang pinapanood namin sa gabi is news. Kasi we need to be updated sa nangyayari sa bansa natin at sa ibang bansa. So kailangan naming alam yon so that we know what to do, what to pray for, and minsan yung iba naman sa atin, nanonood din dito. Sino yung nanonood dito? Wala? Hindi nga. Namamalita. Ito yung kapitbahay na news. KBN, kapitbahay na news. Importante rin to. Ano yan sa kapitbahay natin? Diba? At ang mga newscaster niyan, kadalasan galing dito sa MNN, Marites na News. Galing dito yan. So, lahat ng news ay importante sa buhay natin. World news, local news, at saka kapitbahay na news. Tanungin katabi mo, di ba? Di-deny ka pa eh. Umamin ka na gustong-gusto mong news ay yung KBN tsaka MNN. Correct? Ayaw umamin, no? So, whether we like it or not, we are bombarded with news every day. Hindi natin maiiwasan yung mga news na yan. Whether we like it or not, we need news in one way or another. Kailangan nating malaman. Kasi minsan, may binibiro ako noon. Alam mo ba, na ang Luneta, sa sobrang busy namin sa katatrabaho, kasama namin sa trabaho, ang Luneta nilipat na sa Cubao. Ha? Kailan pa? Talaga, shock na shock siya eh. Kayo, alam niyo ba yan, nilipat na kanina sa Antipolo? Pag di ka nanonood ng news, nagmumukha kang engot. Kasi yung mga pangyayari sa mundo, hindi mo alam, sino ba yan? Sino ba yung nagkahiwalay? May bago na naman. Kaya minsan, kahit hindi ako nanonood ng mga news about artista, nilalagpasan namin yun eh. Kasi kami, nanonood kami sa YouTube. Yung tapos na. And then, pag artista na ang topic, ayan, move. Move na yan. Doon na tayo sa importante. Pero minsan, kailangan mo malaman kasi nagkakagulo na yung mga miyembro mo. Nagkahiwalay doon. Sino nagkahiwalay? Sino nagkahiwalay? Ha? Miyembro ba natin nagkahiwalay? Hindi, pastor. Ano yun? Artista. Ay, okay. So, wala kang alam. So, minsan, we need the news. So, kahit sa ang buhay natin, aspeto, kailangan nating makinig ng news. Pero, most of the news na meron tayo ay bad news. Correct? Pag nanood ka ng TV, drought sa Mindoro, o baha naman sa Mindanao, sa ganitong bansa, gera, may namatay na naman na ganito karami. So, pag pinanood mo to, ang good news siguro 10%. Kung meron pa ha, 10%. Pero the world needs good news. Okay? Kailangan natin ng daily news na mabuti. Okay? Pag nakakarinig ka ng good news is something that give us hope. Pag nagkaroon ka ng mabuting balita, magandang balita, nagkakaroon ka ng pag-asa. At sabi nga ng mga psychiatrist, psychologists, doktor, na the moment na yung hope na wala sa isang tao, tapos na. Endgame. Tapos na talaga.
Pero pag nakakarinig ka ng good news, yung hope mo, nagle-level up, nabubuhay uli. Kaya hindi pwedeng mawala yung hope. At nangyayari yon pag nakakarinig ka ng good news. Good news give us reason to believe. Pag nakakarinig ka ng mabuting balita, napipilitan ka, nai-encourage ka na maniwala pa. Kahit sabi ng mundo, sabi ng sitwasyon, wala nang pag-asa yan. Yung adik na yan, wala nang pag-asa yan. Sementeryo, kulungan, hospital na lang yan. Pero pag merong nagbigay ng mabuting balita, nagkakaroon ng pag-asa kahit yung mga hopeless situation. Natututo kang maniwala. And good news give us reason to continue, to fight. Tuloy ang laban. Huwag susuko. Okay? Nung ako'y nasa hospital, na ito lang, itong sinasabi ko, nung Martes lang yun. Nung Martes lang actually, sariwa pa. 70/40. So, dinala nila ako sa hospital. Ano yung unang hospital natin? Lourdes. Walang space sa ER. So, takbo kami ng UERM. So yun, doon medyo maganda-ganda yung reception. 4 na doktor agad ang nag-experiment sa akin. Hindi. 4 na doktor agad ang nag-check. Tapos kung ano nung tinurok sa akin, turok dito. Ayan, dextrose. Ayan po ako. Nakapag-picture pa, di ba? Nakapag-selfie pa ako niyan. Ayan. So yan yung itsura ko nung ako'y nasa ER. Lahat ng check-up, ginawa. Lahat ng laboratory, ginawa. So, maya-maya, BP. 70/40 nag-start. Maya-maya, naging yung 70 naging 90. Yung 40 naging 60. O diba, good news, tumaas. Kasi low blood eh. So maya-maya, hinintay namin, another BP, naging 110, 100, 110, then 70. 110/70. So nung after 7 hours, so pumalo na ng 120/80. So when you hear the good news, naiisip mo, hindi pa to endgame. Continuation pa to, chapter 2. So, meron pang hope na, okay, hindi pa to tapos, meron pang continuation. So, when you hear the good news, nabibigyan ka ng pag-asa na, hindi pa pala to ending. So, ang daming mga nilagay sa aking mga aparatos, nilagyan ako ng mga sipit ng sampayan dito, pati dito. So, kung ano yung mga pinaglalagay. So, it gives hope na, di pa pala tapos. May gagawin pa pala sa Sunday. May gagawin pa pala sa Thursday. So, the gospel na sinasabi natin is the good news. Kaya tayo nandito ngayong lahat, umaasa tayo na ang buhay natin magbabago. Umaasa tayo na may magandang mangyayari sa pagpunta-punta natin dito every Sunday, sa pagba-Bible study natin, dahil nakarinig tayo ng good news. And the meaning of the gospel is good news. Kaya nga, ang tema natin ngayong buwan na to is this. The gospel, the power of God to save. Sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. To the Jew first, and also to the Greeks. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas. So the word gospel is good news. Okay? Kaya when we preach the gospel, ibig sabihin, we preach the good news. The word gospel itself, okay, sabi doon sa original na Biblia, yung Bible ko kasi ay merong Greek at merong Hebrew. So yung Greek word ng gospel ay euangelion ang pronunciation nito. Euangelion. So, ang ibig sabihin na euangelion is good message. Good na mensahe. Good news. Or proclamation of the good news. So, the gospel is the good news and the proclamation of good news. Ang gospel ay mabuti, magandang balita at pagpapahayag ng mabuting balita. Yun yung gospel. Okay? Hindi kagaya noon nung tayo'y nasa kabilang kampo. O, basahin natin ang gospel according to Mark. Basahin natin ang gospel according to Matthew. Totoo naman na gospel yon. Pero the gospel itself, yung pinakabuod ng gospel, ito ay pagpapahayag ng mabuting balita.
Mababa BP ko. Ang mabuting balita, tumaas na. Wag naman 180, 140 ha. Sobra naman yon. So, ang mabuting balita ay galing sa pangit na pangyayari, then nabaliktad. That's good news. Okay? So, this gospel or good news is for all men at all time. Anumang panahon, kailan man yan, noon pa to, 2,000 years ago, good news na to. 4,000 years ago, hindi pa dumating si Jesus. May mga prophet na nagsasabi, may darating na Kristo, Messiah, tagapagligtas ng tao, ng mundo at ng Israel. So doon pa lang may good news na. So ang good news ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Nag-iba na ang mundo. One time nga, nandun kami sa parlor nila, noong isang araw, nila Sir Vem, nanonood yung mga, ng mga tauhan niya doon sa TV, yung mga drama-drama ba. Sabi ko, itong dramang to, napanood ko na to noong bata pa ako eh. Nag-iba lang yung artista, pero the same story, the same plot, yun pa rin eh. Ganun din ang gospel. Matagal na to, epektibo to, sigurado tayo dito. Iba-ibang tao na ang nangaral nito na wala, dumating. Ibang-ibang tao na ang nakarinig, sumunod yung iba hindi. Pero the effectivity of this gospel remains the same. Dito nagbabago. Epektibo to sa iba, epektibo to noon, epektibo pa rin ito ngayon. Powerful. So it is also the greatest news that ever happened in the history of mankind and the universe. The good news is completed when Jesus suffered, died, and rose again. Ito ang good news. This planet Earth is doomed to hell. Lahat ng nakatira dito pupunta na impyerno. Lahat ng nakatira dito magsasuffer ng hirap sa buhay na to. Lahat ng mga tao dito mamamatay, magkakasakit, mabubuhay ng mahirap. Lahat ng mga tao dito hopeless. Pero dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus, nagbigay siya ng pag-asa sa lahat. At ang epekto ng good news, ito. What is good news to those who live a sinful life? Kung ang buhay mo makasalanan, kagaya ng kwento ko nung nakaraan sa inyo, ang mabuting balita sa taong namuhay sa kasalanan, may kapatawaran. Amen? To those who have an ugly past, minsan may mga tao na nagko-cover up sa kung ano-ano dahil ayaw nilang malaman kung ano yung kanilang nakaraan. Pero sa aking pag-aanalisa, sa tagal ko na paglilingkod kay Lord, wala namang taong may magandang nakaraan eh. Medyo maganda lang. Pero yung maganda talaga, wala. Unless magtaas ka ng kamay, ako, ang ganda na nakaraan ko. Sige nga, pakipaliwanag mo. Punta tayo sa barangay. Sa dami ko nang nakitang tao, walang nakaraang perpekto, walang nakaraang super ganda. Halos lahat ng nakaraan ay may tainted ng kasalanan at ng dyablo. Sinira buhay mo, yung iba sobrang sira, yung iba sobrang mali, yung sobrang dami ng kasalanan. So, ang demonyo ay ayaw niyang magkaroon ka ng magandang buhay. So, yung ugly past mo, ang kagandahan naman, nung dumating si Jesus, may bagong buhay. Amen? Para dun sa mga pangit ang nakaraan, ang good news is, may bagong buhay, may bagong simula, may bagong pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, good news yan. Parang hindi ka masaya. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Masaya ba? Oh. Good news pa yan. To those who are sick, kagaya ng sinasabi ko, ang good news is, nakalabas ako ng hospital. Pinagaling ako ni Lord. Kahit maintenance, mini-maintain pa rin yung pag-check, still, I'm here. That's good news. Pag ikaw pinagaling mula sa sakit, that's good news. Dating may sakit, gumaling, good news. Dati kang band-aid sa kasalanan, sa bisyo, sa kung ano-anong mga kabulastugan sa buhay mo. Ngayon, hindi mo na ginagawa yan. Naalala ko yung isang mama dito tuwing bibili ako ng pagkain ng hayop, doon sa dyan banda, di ko nasasabi kung saan lugar, baka makilala niyo kung sino yung pangalan ni Bumibili siya ng pagkain ng manok niya. Kikita kayo, pastor, bibili ako ng So, pagkain ng manok, sa kanyang mga sasabungin, ako naman, pagkain ng mga alaga akong aso. Nung tumagal siya uma-attend dito, aba, hindi na kita nakikita doon, Brad. Sa iba ka na ba bumibili? Hindi na siya bumibili. Kinatay na yata yung mga manok niya. Kinatay na ba, Brad? Wala na, dinispose na. Alam mo, this is effective.
Kaya kung ito ay epektibo sa iba, malamang epektibo din sa'yo. Sabi mo, kung lumaya yung iba, why not you? Di ba? Kung yung mga adik, di na adik. Kung yung mga loko-loko, hindi na loko-loko. Yung mga sabongero, sugarol, hindi na. Ikaw din. Sabi mo, ba't tayo mo sabihin? Ikaw din. Di ba? Epektibo to. To the poor, anong good news sa mahihirap? Siyempre, ito gusto nating lahat. Anong good news sa mga walang pera? Magkakapera. Anong good news sa mahihirap? Yayaman. So, totoo ba yan, pastor? Pati ba yung pagyaman, kasali? Kasali yan. Mamaya, makikita natin. At may mga pruweba ako niyan. Sa mga taong papunta ng impyerno, ako, nung addict ako, tuwing ma-overdose na ako sa drugs, ganun ako sa isang gilid, takot akong mamatay. Sabi ko, naku, impyerno ang punta ko dito. Takot talaga ako. Ngayon, ang kagandahan, para sa mga takot pumunta ng impyerno, may langit para sa'yo. Amen? So lahat tayo pwede ngayon. So let's begin with this. The good news to those who live a sinful life, forgiveness of sin. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Pinatawad tayo ng Diyos dahil kay Kristo, in Christ. Kung walang Kristo, kung walang Jesus, walang forgiveness. Kung walang namatay dun sa krus para bayaran yung kasalanan natin, lahat tayo impyerno pupunta. Lahat tayo hindi napatawad sa kasalanan. Pero dahil merong Kristong bumaba, namatay sa krus, pinatawad tayo ng Diyos. Ang Diyos galit sa kasalanan. Galit sa kasalanan ng Diyos. Galit din siya sa mga makasalanan. Kaya lang, nung namatay si Jesus doon sa krus, di ba sinasabi, God hates sin but loves sinners? Yes, God loves sinners. Pero sa Old Testament, makikita mo lahat ng, nasa Old Testament kasi ako nagde-devotion, Exodus, Deuteronomy, ang sumagot sa magulang at bastos na anak, ilabas sa bayan, patayin. Ang mga mangkukulam, ang mga bakla, ang mga tomboy, ilabas sa bayan, patayin. Malupit tong Diyos na to. God hates sin. At bitbit mo yung sin na kinagagalitan ng Diyos, kasali ka unless you remove the sin from you. Pero nung dumating si Jesus, yung galit ng Diyos sa kasalanan, napunta lahat kay Jesus. Kaya buhay pa tayo kahit nagkakamali tayo. Kahit yung mga mangkukulam ngayon, buhay pa. Kahit yung mga pinagbabawal ng Biblia, buhay ka pa. Pero in the Old Testament, di ka tatagal maghapon. The moment na may witness, 2 o 3, yari ka kagad. So because of Jesus, inabsorb niya yung penalty para sa atin, nabigyan pa tayo ng chance para mapatawad ng Diyos at magbago. So the good news is, kahit anong sama mo, pwede kang mapatawad ng Diyos. Kaya nga nasabi natin ngayon, mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Of course, mahal niya dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pangalawa, the good news to those who have ugly past, na sabi natin kanina, new life, new beginning. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw na kay Kristo na, nakipag-isa kay Kristo, bago ka nang nilalang. You are a new creation, the old has passed away, behold, the new has come. Yung dati mong buhay, wala na dapat. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, hindi mo makikita sa bunganga. Makikita mo yan sa bunga ng buhay niya. Pag hindi ka nagbabago, kaya nga ang basehan ng paglago bilang Kristiyano, sinasabi ko lagi sa discipleship, hindi po porke marami kang alam na verse sa Bible o tumatayo ka na sa harapan, ginagamit ka ni Lord, ay matured ka na. Hindi. Ang maturity, yung pagbabago sa buhay mo. Gaano karami yung pagbabagong nangyari sa ugali mo, sa buhay mo. Yun ang sukatan. Hindi yung dami ng ministry. Hindi yung dami ng Bible study. Hindi yung dami ng ginagawa mo. Yung dami ng pagbabago sa buhay mo. That's the barometer ng tunay na lumalago kay Kristo. Dahil ang tunay na kay Kristo, nagbabago ang buhay. Pabago ng pabago, hindi yan natatapos ang dulo. Pabago ng pabago, paganda ng paganda yung ugali mo, yung buhay mo. Hindi yan nagtatapos hanggang rapture. The good news to those who are sick, nabanggit ko to kanina, is healing. 1 Peter 2:24, Jesus Himself bore our sins in His body on the tree, on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds,
You have been healed. Tingnan niyo yung word, healed, hindi to be healed. It is past tense. Kung kailan namatay si Jesus sa krus, doon niya pinagaling lahat ng sakit natin. Kaya lang naman tayo nagkakasakit dahil sa ating katigasan na ulo. Ayun, sabi ni Ray nung Tuesday. Di ba, Pastor, nagpaalam ka na hindi ka pupunta. Kasi nga ako magtuturo, kasi stress ka. Ba't lumitaw ka pa dito? Antikas ng ulo ko eh. Antikas kasi ng ulo ko eh. Kaya, yun, yung minsan, marami tayong sablay sa buhay, kakasakit tayo dahil matigas ang ulo natin. Masarap kumain ng mga instant, di ba? Instant noodles, instant coffee, instant lahat. Pati yung kamatayan mo, instant. Hello? Kaya, matigas ang ulo natin. Minsan magtatapik ako pag gumaling na ako about taking care of your temple, the temple of God. Okay, so wala akong karapatang magturo eh. So yun. So the good news to those in bondage, deliverance. Yung mga nakatali sa kasalanan, sa bisyo, huwag nyo na mahalin yan. Okay? Pag hindi mo kayang bitawan, pag hindi mo kayang itigil, alipin ka niyan. Pero pinalaya ka na ni Jesus. Kaya yung mga bagay na yan, sabihin mo, kasama ba dyan yung panonood ng TV ng 2 araw, Netflix ng 3 linggo, dire-diretso, luwa na yung mata mo? Yes, kasama yan. Addict ka eh. May mga tao na pag ginawa isang bagay, hindi niya matigilan. Nagiging addict siya. Alam mo, ang sabi nga ni Pablo, tinuturuan ko yung katawan kong gawin ito o hindi gawin. Ako ang boss ng katawan ko dahil si Lord ang boss ng buhay ko. So malalaman mo na malaya ka pag tinigil mo isang bagay, kaya mong itigil. At hindi mo hinahanap-hanap. Pwede mong gawin, pwede mong tikman. Hindi ko sinasabi droga, hindi ko sinasabing bisyo, kasalanan. May mga bagay na gagawin mo. Kunyari, manood ka ng TV. Kaya mong patayin yan after 2 hours, maximum o 1 hour. Hindi yung, luha na yung mata mo pero hindi mo matipigilan. Naglaro ka. Masama bang maglaro ng ano? Hindi. Pero yun na yung buhay mo. Nag-basketball ka mula umaga hanggang hapon. Eh may anak ka. Nagmotor ka sa tanay, di ba? Nakalimutan, ay may pamilya pala ako. So yung mga ganon, kaadikan yan eh. Pero kung tunay na kay Kristo ka, malaya ka na. Having been set free. Past tense din, di ba? Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Mamuhay ka ayon doon. The good news to the poor. Prosperity. Malinaw na malinaw sa Bible, nakasali ito sa katubusan ng Panginoon sa kahirapan. Dahil ang kahirapan ay kasama rin ang kasalanan niya nung pumasok kay Eva at Adan. Pero may mga grupo na nagsasabi, hindi kasali ang pagyaman. O, bahala kayo sa buhay nyo. Impyerno na kayo dito, impyerno pa sa kabilang buhay, bahala kayo. Pero kami, kung ano sinasabi ng Bible, yun kami. Doon kami naniniwala. Kaya nga Bible lang tayo, Jesus lang. Sila kasi kultura kasali. Porque mahirap yung kanilang lugar na kinalalagyan, sinasabi nila na ang Diyos hindi kalooban ng pagyaman. Kaya lang kami, nung nagtayo ako ng church sa Aklan, sa Kalibo, ang hirap ng mga miyembro. Pero after kong magtayo ng church, 1 year, 2 years, yung mga miyembro umasenso hanggang ngayon. Nagpunta kami na India, ganun din. Mahihirap yung bansa. So naniniwala kami, kasali ito sa katubusan ng Panginoon mula sa kahirapan, patungo sa kayamanan. And hindi lang yun, kami mismo, naranasan namin to. So sabi dito sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, si Jesus, ang ating Panginoon, may-ari ng langit at lupa, sinasamba ng mga anghel, ang langit po, ang sahig po doon ay ginto, ang dingding ay mga mamahaling bato, ang gate ay malaking perlas. So, wala pa ako nakitang ganung malaking kabibi. Sa Palawan, may nakuhang perlas, ganito kalaki. Kasi alam niyo naman, pag pumunta kami ng El Nido at saka ng Coron, yung mga talaba doon, ganito kalaki. Ganito. So pag yun nag-create ng perlas, pwedeng ganun kalaki. Pero yung kasi laki ng gate, gaano kalaking talaba kaya yan? Gaano kalaki kaya ang yan? Shell, di ba? So, ganun kayaman ang langit at pag-aari yon ni Lord. Pero nung bumaba siya sa lupa, sabi dito, naging mahirap siya. Yet for your sake, He became poor. Nagpakahirap ang Panginoon
naging karpentero siya sa pagiging anak siya ni Maria at ni Jose, tapos panganay na anak, may mga kapatid siya. So binuhay niya yung mga kapatid niya sa pagkakarpentero dahil bali-balita namatay yung tatay niya si Jose ng maaga. So mahirap ang buhay ni Jesus dito sa lupa. Okay? Ngayon, bakit daw siya naging mahirap? Basahin niyo yung verse. Lalo sa Tagalog, maganda yan. Si Jesus na mayaman naging mahirap para sa kanyang kahirapan, ikaw ay maging, sabi mo sa katabi mo, mayaman. Hindi mayabang ha, mayaman. Iba yung mayaman sa mayabang eh. Yung mayabang mukhang mayaman, pero hindi mayaman. Okay? Yung tunay na mayaman, hindi mayabang. Si Jesus naging mahirap para ikaw na mahirap, maging mayaman. Sabi mo sa katabi mo, mayaman. Naniniwala ka ba dito? Ngayon, kung hindi ka yumaman, dahil hindi ka nagsikap, hindi ka nangarap, hindi ka naniwala, hindi ka sumunod, at hindi ka nagpursige, anong silbi ng paghihirap ni Jesus para sa'yo? Ha? Naghirap si Jesus para sa'yo, para kayo maman. Eh, hindi kayo maman dahil tamad ka. Dahil wala kang work ethics. Dahil wala lang, walwal ka. Ano ngayong silbi ng pagpapakahirap ni Jesus para sa'yo? Eh di sinayang mo, binaliwala mo, binastos mo yung paghihirap niya para sa'yo. Ganon din naman, yung pagpapalaya ni Jesus sa'yo. Kung hindi ka pa rin malaya ngayon, parang sinabi mo, kulang ang ginawa ni Jesus. Walang power yung ginawa ni Jesus. So kung hindi ka lalaya, parang ininsulto mo yung pagliligtas ng Diyos sa'yo. Kung hindi ka aasenso sa buhay, sa pagsisikap mo, parang sinabi mo, walang kwenta yung ginawa ni Jesus na paghihirap para sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat umasenso ka. Magsikap ka. Dumiskarte ka. Okay? Huwag tulog-tulog ha. Huwag okay na to. Huwag ganun. Pero ano lang din, alalay lang din. Kasi tandaan niyo yun, a living dog is better than a dead lion. Kasi kami, todo sa church, todo sa business, ang dami naming sideline. Todo talaga kami. Kaya yun, medyo kailangan ng slow down. Slow down talaga. Siyempre, nasa edad na eh. Imagine mo, 35 na tayo, di ba? Magsi-60 na po ako. Konting kembot na lang. Senior na ako. Eh, senior na siya. Lagpas na. Kaya medyo ano na talaga. Pero yun, kalooban ni Lord ito sa atin. The good news to those who are going to hell, heaven. Sabi ng Philippians 3:20-21, but our citizenship is in heaven. Tayo'y tagalangit. Mula nung tinanggap natin si Jesus na tagalangit, tayo ngayon na naging anak niya, tagalangit na rin. Okay? And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body. Pagdating ng Panginoon sa rapture, kukunin niya tayo, yung katawang itong mahina, magiging glorified body kagaya ng katawan niya, then kukunin tayo ni Lord papuntang heaven. By the power that enables Him even to subject all things to Himself. So this is good news. This is the whole gospel. Yung gospel na tinuturo ng Biblia, hindi ng relihiyon, ay kompleto. Sa kalayaan, sa kaligtasan, sa kayamanan, sa pagpasok sa langit. Kaya nga nung binasa ni Jesus yung book of Isaiah, nung siya'y nandoon sa Nazareth, na hindi siya tinanggap ng mga kapitbahay niya, dahil ang sabi nila, ano yan eh, anak yan ni Jose na karpentero, kapitbahay natin, bakit biglang nagpipreach? Pumunta siya doon sa kanilang simbahan, sa synagogue, at binasa niya yung scroll na ito ang nakasulat. Sabi ni Jesus, nung binasa niya yon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news, to evangelize to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted. He has sent me to proclaim liberty, deliverance. Ito yung mga binanggit natin kanina. Forgiveness, pardon to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor, grace, abundance. So the purpose of the good news is to bring salvation for mankind. At yung salvation na sinasabi, lahat ng nabanggit kanina. Healing, prosperity, going to heaven, lahat yon part ng salvation yon. Kaya hindi yung, papasok lang kami sa langit kahit impyerno buhay namin sa lupa. Hindi ganun. Your will be done on earth as it is your will in heaven. Kung ano yung langit sa
langit, yun din ang maranasan natin, matikman natin sa lupa. So, hindi naman sinasabing mawawala problema. Pero, ito ang pangako ng Diyos. So ngayon, dahil ang gospel ay proclamation ng mabuting bagay na nakapaloob sa salvation, sa tinatawag na salvation, nandito yung lahat ng ito. Balikan natin. Nandiyan yung forgiveness, yung bagong buhay, bagong simula, kagalingan, kapatawaran, kalayaan, pag-unlad, at pagpasok sa langit. That's the good news. At yan ang laman ng kaligtasan na sinasabi natin. Yung salvation. Kaya importante ngayon, ito, the necessity na ikwento, iproklama, ituro sa ibang tao yung gospel. Dahil ito ang magbabago ng buhay ng lahat ng tao. Kailangan na iproklama ang gospel sa lahat. Okay? Una, bakit kailangan? Utos. Okay? Utos. Sabi ng Mark 16:15, yung tinatawag na the Great Commission from Jesus. He said to them, "Go into all the world and proclaim, evangelize the gospel to the whole creation." Humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Pag sinabing humayo ka, kunyari, inutusan ka ng nanay mo, tatay mo, bumili ka nga ng suka doon sa tindahan, bumili ka ng, may betchin pa ba? Bumili ka ng ano, dati kasi yun yung uso, bumili ka ng betchin. Magic sarap. Bumili ka ng magic sarap. Inutusan ka. Ngayon, hindi ka sumunod. Anong tawag doon? Sail. Hindi masunurin. Nagtatrabaho ka, inutusan ka ng boss mo. Ano mo nga yan? Paki-arrange mo nga itong mga files na to. Tinignan mo lang yung boss mong gano'n. Muyo. Di ba? So bukas, nandun ka pa? Wala ka na bukas. Hindi ka sumunod eh. So pag di ka sumunod sa magulang mo, hindi ka masunurin, rebelde ka. Hindi ka sumunod sa boss mo, ganun din, kick out ka. Ngayon, hindi ka sumunod kay Lord. Okay lang? Maunaway naman si Lord nakakaintindi. Utos to Humayo ka, ipangaral mo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Utos to. Sabi mo sa katabi mo, utos yan. Pag hindi ka sumunod sa tatay at nanay mo, lagot ka. Pag hindi ka sumunod sa boss mo, lalo kang lagot. Kay Lord kaya. Okay lang? Hindi ka lagot agad, pero darating banda-banda dyan, magugulat ka na lang, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit wala akong pagpapala? Hindi ka masunurin So, ang pangangaral ng ebanghelyo ay utos kailangan nating sundin. At pag di mo sinunod, nagkakasala, hindi. Of course. Matthew 28:18-20. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go." Tingnan niyo yung word na go, go. Ito ay hindi pakiusap, hindi request. Ito ay utos. The moment na hindi mo to gawin, nagkakasala ka. Dahil utos to. Kung sinabi lang sana ni Lord, kung gusto nyong humayo, nasa sa inyo. Kung feel mo, kung hindi ka takot, okay lang. Hindi yun utos. May choice ka Pero hindi to may choice kang gagawin. Utos talaga to So, ang pangangaral ng ebanghelyo ay utos. Sabihin mo sa katabi mo, utos. Ang utos ay sinusunod. Dahil ang utos ng magulang mo, pag hindi mo sinunod, ang utos may kutos. Ang utos na hindi sinusunod, may kutos. Kaya sumunod ka. So, kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo, the Great Commission. Pangalawa, this is the power of God to save. Kung walang proclamation ng gospel, walang maliligtas. Kung walang nag-Bible study sa inyo, wala kayo rito ngayon. Kaya pasalamatan nyo yung mga nag-share sa inyo. Lingunin nyo kung nasan sila. Sige, sabihin nyo, thank you. Sino man yan, di ba? Kung hindi kayo pinaghirapan, Bible studyhan, wala kayo rito, hindi kayo ligtas, hindi kayo papuntang langit. So, ngayon, titigil ba to sa atin? Kailangan ipasa natin to sa iba. So, ang sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed. Hindi ko kinahihiya yung ebanghelyo na to. Bakit natin kakahiya? Good news nga to. Yung bad news nga, kinikwento natin, good news pa. It is the power of God
to save. The word save is freedom, paglaya, kapatawaran, pag-unlad. So nandito sa gospel lahat ito. Pag hindi mo to tinuro, yung taong yan hindi lalaya, hindi mapapatawad, di pupuntang langit, hindi yan aasenso sa buhay. Hindi yan magbabago kasi hindi mo kinento yung mabuting balita ng kaligtasan. So, we need to proclaim at hindi tayo dapat mahiya dahil ito lang ang pag-asa ng lahat ng tao. Ngayon, pag may mga nagsasabi, nakakahiya. Anong nakakahiya sa pag-share ng gospel? Ang nakakahiya? Ang nakakahiya yung gumawa ng kasalanan. Ang nakakahiya yung gumawa ng mali. Yung makatapos mong gawin yung mali, pag-uwi mo, nagre-regret ka. Ba't ko ba ginawa yun? Pero sa lahat ng nag-share ng gospel, walang umuwi. Bakit ba ako nag-share? Nahihiya tuloy ako ngayon. Ito ang pakiramdam ng mga nag-share ng gospel. Pag-uwi nila, ang sarap pala mag-share. Sino nakaranas nun? Taas ang kamay. Di ba? Ang sarap pala magkwento about Jesus. Ang sarap pala magkwento about the good news. Pero, bakit natin kakahiya? So, ang sabi dito sa Luke 9, whoever is ashamed of me, Jesus ang nagsasalita, and of my words, at ng aking mga salita, of him will the Son of Man, si Jesus din yung tinutukoy dito, be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. Pagdating ni Jesus sa kanyang second coming, dahil kinahiya mo siya na ikwento, kinahiya mo siyang i-share, pagdating doon sa araw na yon, sasabihin niya, di kita kilala, nakakahiya ka. Hindi ka kasama sa langit. Yung palang hindi pag-share ng gospel, pwede palang maging dahilan para ka hindi makapasok sa langit. Palagay niyo. According to this, pag pinahiya mo ako dito sa lupa, ikakahiya kita doon sa langit. Pwede nating interpret, kinahiya ako pero pinakapasok pa rin ako. Saan ka nakalugar? Saan ka nakapwesto sa langit? Nakakahiya ka nga. Di ba? So, wag natin ikahiya ang Panginoon. Wag natin ikahiya yung salita niya. Kailangan nating i-share sa iba. Sabi mo sa katabi mo, wag mong ikahiya. Walang dapat ikahiya. Okay? Kasi ang takot natin, baka hindi siya maniwala. Ano kung hindi siya maniwala? Hindi mo trabahong paniwalain yan. Baka i-reject ako. Ano? Talagang may magre-reject sa atin. Hindi lahat tatanggap. Ang trabaho natin, i-share. Hindi natin trabaho na pilitin silang maniwala. Kasi ang dami mong kasi, kaya wala kang nagagawa sa buhay mo eh. Lahat ng taong takot, walang nagagawa sa buhay. Ang taong may nagagawa sa buhay, yung matapang, may pananampalataya sa Diyos. So, wag natin ikahiya. Ang pangalawa sa uli, God wants all people to be saved. Sabi ng Timothy 2:3 and 4, it is good, yung ipag-pray natin ng mga tao, it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved. Gusto ng Diyos lahat maligtas, to come to the knowledge of the truth. Merong mga grupo na nangangaral ng ganito, mahal ng Diyos ang lahat, pero hindi niya lahat gustong maligtas. Yung mga nagtuturo ng predestination, yung mga nagtuturo na once saved, you are saved. Kasi hindi mawawala salvation mo dahil si Lord ang pumili sa'yo. Paano nga namang magkakamali ang Diyos kung siyang pumili? So pinipili lang ni Lord ang gusto niya iligtas. Kunyari, sa congregation na to, kada number 2 hindi ko ililigtas. Lahat ng even number lang ililigtas ko. Odd number hindi. 1, 2. So kawawa ka. Diba? Lipat ka na upuan. So ito yung turo nila. Kung gusto ni Lord maligtas ka, kahit tulog ka, ililigtas ka niya. Malaking kalokohan po yan. Yan ay pangbabastos sa katangian, karakter ng Diyos na kilala ko at nakasulat sa Biblia. Yung Diyos na nakasulat sa Biblia, gusto niya lahat maligtas. Nakasulat yan, who desires all people to be saved. Ang tinuturo nila, God so loved the world, mahal niya, pero hindi lahat gusto niya iligtas. Namimili lang siya kung sino niyang gusto iligtas. So ngayon, kung hindi ka napili at pagdating ng Judgment Day, papunta ka na impyerno, pwede mong sitahin si Jesus, di mo ko pinili eh. May paborito ka eh. Di ba?
So yung Diyos na kilala nila, hindi Diyos ng Biblia. Ibang klaseng Diyos yun. Kaya kung kayo naniniwala doon, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil ang sinasabi ng Bible, gusto ni Lord lahat masave. Ngayon, pag sinabing lahat masave, sino-sino ang kasali doon? Lahat ba nang nakatira sa bahay nyo gusto ni Lord masave? Ay, yung tatay hindi kasali. Pasaway yan eh. O yung nanay hindi kasali. O yung anak. Lahat ba sa bahay kailangan masave? Kung ikaw nag-aaral, lahat ba ng classmate mo gusto ni Lord masave? O anong ginagawa mo ngayon? Kung ikaw nagtatrabaho, lahat ba ng katrabaho mo gusto ni Lord masave? Kung ikaw may tauhan, lahat ba ng tauhan mo gusto ni Lord masave? Pag sinabing lahat, lahat, as in lahat. Lahat ba na nakatira sa Antipolo, Pasig, Marikina, Taytay, kung saan man kayo, gusto ba ni Lord lahat maligtas yan? Gusto ba ni Lord lahat ng tao sa Pilipinas maligtas? Yes. Ganon kasimple. Lahat ba ng tao sa buong mundo gusto ni Lord maligtas? Yes. Ngayon, ang question lang, lahat ba maliligtas? No. Kasi ang tao may free will. Yung tinuturo ng kabilang grupo na sinasabi ko, ang tao walang free will. Si Lord ang namimili. Tayo may free will. Pwede nating tanggapin o hindi. As many as believe in Him. Yung word na yon, ibig sabihin may choice ka. Kaya sabi sa Mark 16, preach the gospel to all nations. Those who believe will be saved, and those who will not will be condemned. So ibig sabihin, may choice. May kalayaan ka mamili kung gusto mo, ayaw mo. So sa kanila, wala kang kalayaan. Nagising ka na lang isang umaga, ligtas ka na. Sarap, no? Lang ka-effort. So gusto ni Lord lahat masave. Kaya lahat ng taong nakapaligid sa'yo, yung mga nanay dyan na naghahatid sa school, pati yung mga nanay na nakakausap mo, kasali yan. Kasali yan. Lastly, meron tayong moral and spiritual obligation to proclaim the gospel. Romans 1:14-15, I am under obligation. Yung word na obligation, utang. May utang ka. May utang tayo sa bawat tao na nakakasalamuhan natin araw-araw, pamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, lahat. May utang tayo, may obligasyon tayong bayaran yan. Obligation natin to, both to the Greeks, to barbarians, both to the wise, to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome, sabi ni Paul. So may obligasyon tayo sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Hindi natin pwede silang, hayaan mo siya. Hindi pwede. Ano mangyari pag hinayaan mo? Ezekiel 33:7-9, You son of man, I have made a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. Yung bansang Israel, sa Ezekiel, yung watchman. Pag sinabi ni Lord, sabihin mo dyan sa bansang yan, pasaway kayo, kailangan nyo magbago, magrepent, bumalik sa akin. Pero hindi naman tayo taga-Israel. Taga saan ka? Taga Antipolo ka? Taga Pagray ka? Taga Pransya ka? Taga Kupang ka? Taga Mambugan ka, taga Pasig ka, taga Marikina ka, taga Mandaluyong ka, ikaw ang bantay dyan. Ito ang pinasasabi ng Diyos sa'yo, makinig ka. Pag sinabi ko, ito, when you hear a word from my mouth, na narinig kang mensahe, you shall give them warning from me. Sabihan mo sila, warningan mo sila. If I say to the wicked, O wicked one, you shall surely die, ikaw taong masama, lahat ng taong masama, makasalanan. Sabi dito, pag sinabi mo sa isang taong masama, ikaw ay mamamatay daw. You do not speak, sabi dito, you wicked one, you shall surely die. Mamamatay ka sa kasalanan, punta ka impyerno. And you do not speak to warn the wicked to turn from his way. Hindi ka nagsalita, hindi ka nagproklama ng gospel, hindi ka nag-share. That wicked person will die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Namatay ang kapitbahay mo, namatay ang kaibigan mo, katrabaho mo, magulang mo, kung sino man namatay nang hindi mo nashiran, may pananagutan ka na sa Diyos sa langit. Pagdating doon, kung makapasok ka, bakit hindi mo yan nashiran? Namatayan ako na isang kaibigan after ko naging Christian. So, medyo napabayaan ko to. Nag-inuman sila mula umaga
Di ba, inuman nga namin, 2 araw, tulog lang yung pahinga. Natulog, pero dumiretsong pahinga, hindi na nagising. Nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, di na itong mauulit. Di na itong mauulit. Kaya kahit saan ako magtrabaho, saan ako mapunta, ang goal ko, masyaran sila. Dahil pag hindi ko nasabihan at namatay, lagot ako. 2 ang nililigtas ko rito, sila at yung sarili ko. Dahil lagot ako kay Lord. So hindi na yun naulit, but His blood I will require at your hand. But, if you warn the wicked to turn from his way, pero sinabihan mo, siniran mo ng gospel, magbago ka na, mahal ka ng Diyos, namatay siya si Kristo sa iyo, ganito, bla bla bla. Nag-Bible study kayo, nag-alok ka ng John 8:47. Pero ayaw pa rin. If you warn the wicked to turn from his way, and he does not turn from his way, ilang invitation, in-invite mo sa Bible study, in-invite mo sa couples, ayaw pa rin. Tigas talaga ng puso. Pinag-pray mo na, ayaw pa rin. No, sabi dito, that person will die in his iniquity, but you will have deliver your soul. Pag yan namatay, wala kang pananagutan. Pero hanggat hindi mo nasyasyaran, may utang ka, may pananagutan tayo. Sabi mo sa katabi mo, may pananagutan tayo. Sa katrabaho, sa kapitbahay, sa mga mamshi na naghahatid sa school, mga papshi, mga paps. Di ba? Sa lahat. Lahat yan, may pananagutan ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbayad ka na ng obligasyon mo. Because that is death. Kaya, gano'n na lang kami pursige. Minsan nasosobrahan talaga. Si ganito gusto namin maligtas, si ganito gusto namin maligtas. So, kaya minsan, pag hindi naman pumunta, ang sabi rito, masabihan mo. Hindi sinabing iligtas mo. Kasi ang problema sa atin, nasasaktan tayo pag nag-invite, tapos di pumunta. Nasasaktan tayo pag ayaw makinig, ayaw maniwala. Normal lang yun na masaktan tayo kasi yun yung feeling ni Lord sa kanila. Pag di na natin naramdaman yun, mechanical na to. Hindi na tayo nasasaktan. Pero wag niyong gawing personal. Don't take it personal na kaya ka ni-reject dahil ayaw niya sa'yo. Ayaw nila sa atin. Ayaw nila kay Lord. Hindi tayo ang tinanggihan nila si Lord. Kaya kung ayaw nila, lipat tayo sa iba. Amen? Kami ganun eh. Yung mga taong pinagpipray namin, binibilangan ko na oh Lord na pag-pray ko na to ng todo, ilang buwan na, taon na, ayaw pa rin, siguro palitan ko naman, yung iba naman. Kaya kung kayo nakikipagkaibigan, siguraduhin nyo yung kaibigan nyo, madadala nyo kay Lord. Huwag kayong makikipagkaibigan na wala kayong layunin na dalhin kay Lord dyan. Dahil lumalabas isa kang kaibigan na walang pagmamahal sa kaibigan mo. Kung nakikipagkaibigan ka lang for the sake of kaibigan, pero hindi mo siya share ng gospel, tantanan mo na yan. Parang yung sinabi ko lang, nanliligaw ka pero hindi mo naman gustong pakasalan, ay tantanan mo na yan. Kung wala kang mabuting layunin, wag mong gawin. Kung makikipagkaibigan ka sa isang tao, siguraduhin mo gusto mo siyang ilapit kay Lord. Dahil kung wala kang planong ganun, wag na. Mananagot ka kay Lord. Mananagot ka lang. Sabihin mo, di wala na lang akong kaibigan. Mas maigi. Mas maigi, wala kang kaibigan kasi ang dami mong pananagutan pag marami kang kaibigan tapos di mo na siya sharean. Kaya lang, possible ba yun na wala kang kaibigan? It's not possible. Ako, introvert. Wala akong maraming kaibigan. Pero mabibilang mo sa kamay yung mga nagiging kaibigan ko at yung mga nagiging kaibigan ko ay sinisharean ko. Hindi ako nakikipagkaibigan sa maraming tao. Na-stress ako doon. Kaya, pag ikaw maraming kaibigan, marami kang sharean. That's good news. Sabi mo sa katabi mo, sharean mo na. Sabi mo, sharean mo na, dami mo ng utang eh. Paano kung hindi maniwala? It's okay. Dahil ito yung una nating goal. The goal of the church, the goal of Christians, bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito? May mga church na nagsasabi, we are created to worship God. Yes, that's part of our creation na mag-worship kay God. Kaya lang ang worship pwedeng gawin sa heaven, sa langit pag nandoon na tayo. Pero yung existence natin dito sa earth, the reason why we exist, hindi lang worship kasi pwede yan sa langit eh. Ang existence natin dito, ang main reason is to evangelize. Walang evangelism sa langit.
Ang evangelize is to proclaim the gospel. Yung mga tao sa paligid natin, let them hear yung pagmamahal ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Let them hear. Ngayon kung ayaw nilang makinig, absuelto na tayo. Wala na tayong pananagutan sa kanila. Okay? Pero at least we try our best na John 8:47, John 8:47. Ayaw. Wala tayong magagawa. Lipat naman tayo sa iba. Sa Bible nga, ang ginagawa, pinapagpag pa yung paa nila Wala na akong pananagutan. Ibig sabihin, pag pinarusahan ng Diyos ng mga taong ito, hindi tayo kasali. Hindi tayo kasali doon. So, huwag kayong mapagod. Kasi kung kami napagod, hindi kayo nashiran. Wala kayo dito. Ang dami na namin nashiran. Mula sa Project 4, Bisaya, India. So, tuloy lang. Yung iba tatanggap, yung iba hindi tatanggap. So, evangelize. Let them hear. Yung iba ayaw, wag. Ngayon, pagkatapos mong ma-evangelize, the goal of evangelism is soul winning. Gusto natin silang madala kay Lord, pero lahat ba madadala? Hindi. Bakit? May choice sila, may freedom sila . Kung wala lang sana silang freedom, tayo masusunod, pingutin natin lahat, tanggap kay Lord, tanggap kay Lord. O, tutukan niya ng shotgun, tanggap, tatanggap hindi. Hindi ganun . May freedom . So, the goal of evangelism, sana is soul winning, pero hindi lahat nasisave. Pero yung mga nasave, ito naman, ang goal naman ng soul winning is discipleship. Tingnan nyo yung level . Nag-evangelize ka, yung iba nakinig, iba hindi. Yung iba nakinig, na-soul win mo sila, so yun ang goal ng evangelism, na-save. Magbabago buhay niyan later on. Ako, yung iba dito, 1 year, 2 years, kanya-kanyang bili na ng sasakyan . Lulupit . 2 years pa lang May mga negosyong bago. Sabi ko, lulupit nitong mga to. Tindi ng ginagawa ni Lord sa kanila. So, kitang-kita ko yung pagbabago. Yung word na save, nandun lahat. And then, yung save, dapat maging disciple. Dahil yung disciple, sila naman yung magsisave ng iba. Sila naman yung magsishare sa iba. Kasi kung nanatili ka lang save, di ka naman nagsishare, ay hindi ka disciple. Ang disciple ang nagsishare sa iba. Kaya nga ito yung process. Na-evangelize ka, na-soul win ka, na-save ka, then sa susunod, maging disciple ka, ikaw naman ang mag-share sa iba. So, sino magsisimula sa level 1? Taas ang kamay. So, lahat, pananagutan mo. Sabi mo sa katabi mo, pananagutan mo. Mag-share ka na. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Amen? Tayo. Okay, palakpakan natin si Lord. Tandaan nyo kunyari, may Bible study na kayo, 5 umaten. Ay, okay na ako. Ilan ang gusto ni Lord maligtas? Lahat. Hindi 5 lahat. Yung binabible studyhan mo, may pamilya ba yan? Umaten na ba? Hindi pa. Kasali yon. Yung binabible studyhan mo, may kapitbahay ba yan? Meron. Sumasama na ba? Hindi pa. Kasali yon. May katrabaho ba yan? Meron. May kaklase ba yan? Meron. So, connect. Hindi na tatapos hanggang lahat makarinig till the whole world hears. Amen? So, wag tayong mapagod. Walang reason bakit pa tayo nasa lupa, kundi ito. Ito. Yung mga pagpapamilya, trabaho, sideline lang yan. This is the main reason. Ito yung trabaho ng church. Ito yung trabaho natin lahat. Ito yung trabaho mo. Trabaho ko. Kaya wag tayong magpabaya. Gawin natin to. At pag natapos yung trabaho, lahat nakarinig na, Jesus will come back. Tapos na yung problema natin sa mundo. Tapos na yung paghihirap natin. Pagdating sa langit, wala nang hirap, wala nang lungkot, wala nang sakit. Wala nang magtatrabaho, wala nang mapapagod, wala nang ma-stress. We will enjoy God forever and ever, eternity and beyond. Amen? So gawin natin yung trabaho natin. Sino po yung mga first time na nandito ngayon? Pwede po bang pakitaas ang inyong mga kamay? Magayway. Ayan, medyo hindi ko makita. So, baba po kayo rito. We just want to pray for you. Tapos na tayo. Closing prayer lang po. We want to bless you. Kung may kasama kayo, may nag-invite, samahan niyo po sila. Harap kayo sa akin. Harap po kayo sa akin. Ayan, harap po kayo sa akin. Kung may mga gamit kayo, bitbitin nyo na rin para diretsuhan na tayo mamaya. Ayan, welcome po kayo dito sa aming
munting grupo dito po sa Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang kapulungan ng mga Kristiyanong mananampalataya at naniniwala po kami na ang salita ng Diyos, yun po yung basihan ng ating pamumuhay. Bible lang, and then pangalawa po, Jesus lang. Bible lang kami, Jesus lang kami. So, bakit Bible lang? Kasi ito lang talaga yung salita ng Diyos. Wala nang iba. Ito yung manual for living. Bakit Jesus lang? Wala namang ibang tagapagligtas na namatay doon sa krus kundi siya. Walang pastor, walang pare, walang ministro makakapagligtas sa atin. Walang relihiyon, walang grupo. Si Jesus lang. Siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay. Walang papasok sa langit kung hindi kay Jesus dadaan. So, yun lang po yung tinuturo namin. Kaya welcome po kayo dito sa aming grupo. At inaalok din po namin na dumaan kayo dun sa daan na yun sa Jesus. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating lahat. Binigay niya si Jesus para sa atin, para tayo mapatawad, maligtas. At yung kinikwento ko kanina, lahat yun pwede niyong maranasan pag tinanggap niyo si Jesus. Gusto niyo po ba? Pwede po ba tayong yumukot pumikit? Tayo mananalangin. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Taas po natin isang kamay natin sa Diyos. At sumunod po kayo sa sabihin ko. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Ako'y isang makasalanan. isang makasalanan. At wala po akong magagawa At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin para baguhin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa krus. Kaya ka namatay doon sa krus. Ay para tubusin ako. Ay para tubusin ako. Linisin, Linisin, patawarin patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Salamat Panginoon Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal sa iyong pagmamahal at pagliligtas. at pagliligtas. Sa oras na to, Sa oras na to, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Diyos, bilang Diyos, Panginoon, Panginoon, tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. Kilalang kilala mo tong mga taong ito. Walang lihim, walang bagay na hindi mo nakita sa buhay nila. Alam mo lahat yun. Alam mo rin yung kanilang pinagdaraanan sa ngayon. Alam mo yung mga problema, struggles nila, Panginoon. But in spite of that, Lord, mahal mo sila. Alam mo, Panginoon, kung paano aayusin ang kanilang buhay. May maganda kang plano sa kanila, may maganda kang hinahandang buhay, bagong buhay para sa kanila. Lalo na ngayon, Panginoon, sa kanilang pagdalo dito, hindi aksidente na napadpad sila dito. Lord, tinakda mo to. Tinakda mo tong araw na to. Dahil ito ang simula, ang araw ng simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya I pray, Lord, katagpuin mo sila, anumang sitwasyon, problema na kanilang pinagdaraanan mula dito sa baba hanggang dun sa taas. Hayaan mo, Panginoon, na yung gospel na yan, yung mabuting balita na yan, Lord, yung benepisyo ng gospel, yung benepisyo ng kaligtasan, nakasali dito yung kapatawaran, kasali dito yung kagalingan, kalayaan, pag-unlad, at pagpasok sa langit. Lord, maranasan namin lahat ito. At hindi lang tumigil sa amin, maipasa namin ito sa iba. Dahil bawat tao na nakakasalamuha namin araw-araw, obligasyon naming i-share ang salita mo, Panginoon. Pananagutan namin sila sa iyo. At wala kang ibang instrumento para iproklama ang mabuting balita, kundi kami na nakaranas ng magandang balitang ito. Nakaranas, naka-experience. Lord, kami lang ang may karapatan dahil mahirap magkwento ng hindi naman naranasan. Pero kami, nakaranas kami, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Gawin mong matapang ang bawat isa, malakas ang loob, hindi nahihiya na ikwento ang kabutihan mo sa ibang tao. Salamat, Lord, sa buong linggong ito. Marami na namang mga tao ang makakarinig na mabuting balita mo dahil sa amin.
dahil sa bawat isa. Kaya thank you, Lord. We give you all the praises, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.